Ayan mga paps, meron tayong unit ulit na gagawin. Suzuki Hayate. Ayan. Ang issue nito mga paps ayaw umandar o nalulubat ang battery agad. So ito po ay fuel inject. Fuel inject po ito. Try natin, pakita ko po sa inyo. Ayan, buhay na po siya. Oh. Ayan. Ngayon, pag sinusian mo, so walang ilaw ang dashboard. Pati starter, wala. Busina, wala. Lahat, wala. Ngayon, try natin i-kickstart. Kickstart tayo. Yan, kung mapapansin nyo sa dashboard, ayan, may nakikita kayong ilaw. So, patay natin ilaw para makita. Ayan, try natin. Ayan o. Ayan o. Ayan, pag kinikstart mo siya, may ilaw. O, ibig sabihin, okay yung accessories. Yung kanyang stator sa accessories. Yung accessories coil niya sa stator, okay. Pero yung charging niya, baka bumigay na. Or, rectifier ang papalitan natin dito. So, ngayon, bubuksan natin. Hanapin natin yung battery. Rectifier. Pag wala doon, bukas tayo pang gilid stator. Okay, let's go. Ayan mga paps, nabaklas na natin ng bearings. Ayan. So nandito yung battery niya sa gitna. Ngayon charge natin habang naka-charge siya. Ayan, ito yung wire niya pupunta sa battery. Yung battery niya bago. Ayan. Ngayon itatry natin susian. Dahil ito'y FI, dapat pag sinusian mo, may maririnig kang tunog sa ilalim ng tangke, yung pump. So, try natin na. Siyan ko. Yan, gumana. Tapos gumana din yung pump. Ulitin ko ulit ha, pakinggan nyo. Yun. Gumana siya. Ngayon, try natin siyang paandarin. Try natin na. Yan. Wala na laman ng battery. Tatanggalin natin itong bangko. Check natin yung sa may injector niya. Pag sinusian natin ay at pinindot natin start kung may lalabas na gasolina. Okay, babaklasin natin to. Let's go. Ayan mga paps, nabaklasan natin. So, ito nga pala yung kanyang CVT sensor. Ayan. Tapos ito yung kanyang injector. Ito, kung papasin nyo, nandito yung kanyang pump. Ayan o. Ngayon, so try natin susian kung ito yung nagbabibrate. Oo nga, ito yung nagbabibrate. Ngayon, babaklasin natin tong ito, tornilyo na to. Kukunin natin yan. Kung pag-start natin na start button, dapat ay maglalabas yan ng gasolina. Yan, hindi siya katulad nung mga FI na Mio or FI na ibang FI na ang kanyang pump ay nasa loob ng tangke at nasa ilalim. Ito ay iba. Nandito mismo. Malapit. Ayan o. Ngayon, babaklasin natin. Let's go. Ayan mga paps, nabaklas natin yung injector. Ayan. Ayan o. So ngayon, itatry natin pag nag-button start tayo ay kung may lalabas na gasolina. So try natin na. Ayan. Tingnan mo kung may sisirit ng gasolina. Ayan, meron naman. Oh. Okay naman. So ibabalik na natin to kasi may lumalabas naman na gasolina. Check naman natin ang spark plug. Kailangan na andar to. Okay. Ayan mga paps, nabaklasan natin yung spark plug. O ito na siya. Ngayon itatry natin yung spark nya. Dapat ang spark nito ay kulay puti na nag-glow. Pag ito po ay kulay dilaw or parang nagre-red o yung sabog na,
Hindi na po ito pwede. Nag-i-spark nga siya pero pangit na po siya paandarin. Mahirap. Ngayon tatry natin. Button tayo. Habang naka-charge yung ating battery. Yan. Hindi masyado makita. Maliwanag. Dito tayo sa madilim. Ito yung spark plug. Titinan nyo yung spark. Yan. Yan. Nung papansin nyo yung sabog na. So medyo madilaw na. So kailangan ng palitan to. Mahirap na paandar rin to. Malulubat na ang battery mo bago pa mapaandar to. Ayan o. May napapansin kayong ayan o. Ayan mga paps. So wala tayong pamalit na spark plug. Niliha lang natin yung spark plug. Try lang natin kahit palyado. Mapaandar lang natin to ngayon. Kasi dumating ito hinila namin dito papunta rito. Ayaw mandar. So try natin. Dahil nakita naman natin kanina, may kaunting spray naman yung ating injector. So normal siya kasi pag bumibirit naman ay lumalakas na rin yung spray niyan. Nakadepende kasi yan sa RPM. Ayan, buhay na. Ayan, naka-charge yung battery. Naka-charge pa rin. Try natin. Yun. Yan. Medyo palyado nga lang tapos namamatay. Yan ang problema nito. May gasolina pa naman kahit kalahati o meron pa. Konti pa. Yung nga lang. Nabubuhay siya tapos namamatay. Yan. So, tinasan ko lang ng throttle. Andar na siya. So, try natin bitawan. Ayun. So, mababa lang yung kanyang minor. Ngayon, dahil umaandar na siya, so, try natin yung output ng rectifier. Galing, unang-una, check natin tong galing stator kasi may corrosion dito eh. Oh. Maitim. Yan. Check natin yan yung output niyan kung may power. Kung mayroon naman, check natin. Next natin check is itong rectifier. Kung may output. Mukhang gumagana naman kasi umiinit eh. Oh. Yan. Tatry natin tong paandarin. Check natin yung output ng ating power ng electricity. Okay na siya, umaandar na siya. Kasi nga, na-charge natin yung battery. Na-check natin kung may fuel, meron. Check natin yung spark plug, meron kahit kailangan ng palitan. So, umaandar pa rin siya, niliha lang natin. Pero hindi na siya tatagal, kailangan ng palitan. Kasi, madilaw na yung kanyang spark. Ayan. Ang gagawin na lang natin ay yung charging. Yun na lang yung gagawin natin para hindi na maulit-ulit sa owner na mamatayan ulit siya sa bayahe. Kailangan maganda yung charging niya. So, unang-una, nakita ko dito sa stator. Ayan. Check natin yan. Baka naglo-lose connection. Kundi, jumper na lang natin para sigurado. Kasi malay mo, baka sobrang luma na ng socket na to. Gumagana naman nung init eh. Sobrang init ng ating rectifier. Oh. Init. Ayan. Try natin check. Ngayon mga paps, so dahil umaasa ito sa power ng ating charging, so para malaman natin na gumagana, kung talagang gumagana to, wala na tayong gagawin, tatanggalin natin charging. Mamamatay yan pag nalubat yung battery. Yan. Tinagalan natin charging. Ngayon mga paps, papakita ko sa inyo kung gumagana ba talaga yung ating stator. Ayan. Suksok na tayo ng isang ilaw. Ayan. Kung may output siya. Kaya gumagana. Yan, ano lang. Nahirapan tayo kasi hawak natin camera eh. Yan, gumagana siya. Ayusin lang natin ng maayos.
Puro grasa lang kasi. Ay, puro dumi. Yan, gumana oh. Travis stator yan mga paps. Oh. Tara naman natin kabila kasi tatlo to. Oh, yung gumana. Yan. Yan, nagana naman oh. Okay naman siya. So, try naman natin yung output ng ating rectifier. So, ang rectifier nito ay full wave. Ito yung kanyang socket. So, check natin. Ayan, ito nga pala yung socket ng rectifier. Ayan, kung makikita nyo yan. Oh. And mga paps, explain ko sa inyo itong kung paano gumagana ang ating rectifier regulator. Ayan, rectifier regulator ng Hayati Suzuki. Ayan, kung makikita nyo itong tatlong dilaw, yan, yung tatlong dilaw na yan ay galing ho yan ng stator. Ayan, ay socket. Galing ho yan ng stator yan, tatlo na yan. Ang output ng rectifier, pag nireregulate niya ng DC, kasi yung tatlong dilaw na yan ay AC current or alternating current. Ngayon, paglabas na ng rectifier, magiging direct current na siya. So, parang battery na yung power niya, hindi na alternating current. Ngayon, tinister natin itong pula tsaka itong itim ay walang output. So, kanina pa natin pinagdudok-dok-dok yan. Wala talaga. Oh, ayan mga paps. Ayan, sira talaga yung rectifier niya. Oh, no. Ito yung galing na stator, tatlong dilaw. Paglabas ng papuntang rectifier. Pagdating ng rectifier, palabas ng ito, papuntang battery charger yan. Itong red tsaka, so walang ilaw. Napakahina. Wala nga oh. Wala, meron siya, sobrang hina oh. So hindi niya kayang i-charge yung battery mo niyan. So try natin i-regundo ng konti. Try natin kung so napakahina. Hindi niya kayang i-charge battery mo niyan. Ayan, rectifier regulator ang papalitan eh. Sobrang init ng rectifier ah. Ayan mga paps.